We are studying the kingdom instruction in the book of Joshua. Atin pong pinag-aaralan ang katuruan ng kaharian ng Diyos na ating pong masusumpungan sa aklat na ito. Sa aklat na ito, gaya ng ating inihimay ang mga talata ng aklat na ito, ay ating masusumpungan ang mga katuruan sang-ayon sa kaharian ng Diyos. Sana po sa puntong ito ay maliwanag na sa atin kung ano ang ginagawa ng Diyos, ano itong kaharian na kanyang nais itatag. Una, sa loob natin, pangalawa sa labas o sa ating nakikitang sanglibutan na ito. Ako po yung maasa na sinasariwa po ng Diyos ang mga bagay na ating pinag-aaralan. Ating pong pasimulan sa talatang una, at basahin ang ilang mga talata, maging basihan po ng ating pag-aaral. Joshua chapter 1, verse 1, at sa mga sumusunod na mga talata. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandaan mo o pahandahin mo ang buong Israel at tumawid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupain ipinagkakalob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain inyong maabot. Kaya atin mo magkikita dito na ang Diyos ay nangako at tiyak ay kanyang tutuparin. Maging ang pangako ito ay anuman ang kanyang sinabi sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita, mga personal na kanyang sinabi sa atin. Kung napatunayan niyo at walang halilangan, ito ay inyong nadinig na mula sa Diyos. Ang katuparan nito ay nasa kanyang kapasyan. Ang katiyakan, siya'y nangako ay kanyang gagawin. Kaya sinasabi ng Biblia, God is not a liar. Ang Diyos ay hindi siya sinungaling. Gaya na minsan tayo nagsisinungaling. Minsan ang kanyang mga pangako ito ay maghihintay tayo ng mahabang panahon. Minsan, kaagad ito ay ating makikita at masasaksihan sa ating harapan. Ang mahalaga ay ating madama at madinig. Ang kanyang mga pangako ay magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Gaya ng ating nakita sa bansang Israel. Ngayon sila'y handa na para ipagkaloob ng Diyos ang bansang o lupain na kanyang pinangako. Ito ay kanyang binigay na maraming mga tao nung kanilang mga ninuno ay nasa bansang Egypto. At alam natin ang bansang Israel ay nanatili for almost 300 years, kung hindi ako nagkakamali, sa bansang Egypto. At sila'y naging malaking bayan. Hanggang sila ay naglibot sa ilang for 40 years. At dito, isang bagong henerasyon ang papasok upang angkinin at magkaroon katuparan ang pangako ng Diyos sa bansang ito. Sa mga talata natin binasa, kinausap ng Diyos si Josue na kanya sinabi, ang aking lingkod na si Moises ay patay na. Kanyang pinangunahan ng bansang Israel sa loob ng 40 taon sa ilang. A new generation, isang bagong henerasyon ang papasok. Change, gaya ng aking sinabi. Ngayon, ito pong ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. God is turning His ship into a soldier. Binabago ng Diyos ang kanyang mga tupa bilang mga sundalo. Gaya si Moises, kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo sa ilang. Siya isang pastor na nag-aalaga sa bansang Israel. Siya ang nagbigay ng kautusan, kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ngayon, nagbago ang pamumuno. Ang dating kanang kamay ni Moises ay si Josue, ang siya mangunguna ngayon sa bansa ng Diyos sa pagpasok sa pag-angkin ng bansang Israel. Pagbabago. Subalit, ang pagbabago nito mula sa isang mga tupa at ngayon ginagawa niyang mga sundalo. Sa ating kapanahunan, tayo nakarating na sa ilog Jordan, so to speak, gaya ng bansang Israel. Ang ilog Jordan ay kumakatawan sa ating buhay spiritual na tayo ay namatay na sa ating mga sarili mga kalooban. We have died to ourselves. Saan tayo nakarating na sa ganitong kalagayan ng ating mga buhay? Medyo different degree ng ating kamatayan, subalit araw-araw ako'y maasa na inyong naranasan ang kamatayan ng inyong sarili kalooban
Hindi lang sa kasalanan at sa sanglibutan, kundi sa inyong mga sariling kalooban. Sapagkat ang sundalo na dadalhin at makikipagbaka sa panahon darating ay kailangan maging mahigpit ang kanilang pagsunod sa kanilang Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na kumakatawan kay Josue. Isang general. Hindi siya sumulat ng mga aklat, hindi siya nagbigay ng mga kautusan, subalit kinikilala siya ng mga tao sa nakaraan, a great general. Hanggang ngayon sa mga military school, pinag-aaralan ang kanyang mga tactics na ginawa. Kaya, ang bawat sa ating mga kaibigan at mga magulang, mga sundalo ng Diyos, sa nakaraan, sa ilang, doon, ang bansang Israel, natuto silang patungkol sa kabanalan, pagsunod at magtiwala sa Diyos sa kanilang mga pangangailangan at humingi ng tulong. Ngayon, ang minsan dating mga lito at mga confused na mga leader na ito ay silang ukbo to reckon with na kayo dapat na kilalanin. Natakot po ang mga Canaanites dahil napag-alam nila sa pamagitan ng mga desert caravans ang mga himala na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Nanginginig. At ito natin pag-aaralan. Kaya mga kaibigan at mga magulang, sa puntong ito, sana habang tayo dumaan ng mga ilang ng ating mga buhay, mga katuyuan, mga pagkukulang, sana mga bagay na ipinahintulot ng Diyos at pinahintulot hanggang ngayon, yan ay sana huwag kayo maging passive. Okay, darating ito, okay lang. No. Bawat mga bagay na pinahintulot ng Diyos sa inyong mga buhay, kailangan ninyong makita ang mga leksyon na kanyang tinuturo upang mga lahat ng mga bagay nito, mga katagal sa Biblia, mga principles, and verse by verse, circumstances upon circumstances, principles upon principles na kanyang tinuturo sa atin, ay nahuhubog si Kristo sa inyong mga buhay. Hindi niya pwede pangunahan ang mahina na sundalo. Kaya sinasabi ng kanyang salita, isasama niya ang sa makapangyarihan at malakas na bayan. Etong kapanahonan ng ito na inihanda tayo ng Diyos sa pagsakop sa Espiritu ng trono na ating pagharihan ng lahat ng mga ginawa ng kamay ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga magulang, marami tayong nagawa sa nakaraan. Ang isang sundalo, siya po'y tumatayo. Isang sundalo, nadapa siya, magpapatuloy na magmamarcha. Patuloy niyang pakikinggan ang kanyang Commander-in-Chief. Wala siyang ibang pakikinggan. Nasaktan siya, nasugatan sa kanyang pakikipagdigma sa laman, sa kasalanan, at sa kanyang sariling kalooban. Hindi yan ang dahilan na siya magbabagsak sa kanya. Kung naibagsak man ng kaaway dahil sa kanyang kababayan, kalituan, sa pagnasa at hila ng laman sa kanyang mga puso at buhay, na siya'y natangay sa kagustuhan ng laman na ito. Ang mahalaga sa puntong ito, siya'y tatayo, maglilingkod, makikipagbaga, sa mabuting pakikipagbaga sa espiritual ng harian dahil ang kanyang Commander-in-Chief, ang kanyang trompeta ay kanyang pinatutunog upang bawat sa atin ay madinig ito sa ating mga buhay. Kaya mga sundalo ng Diyos, kung kayo po ay nahirapan o sugatan sa nakaraan, panahon na tayo tumayo. Panahon na sa mga kapalpakan na yan ay gawin natin kalakasan. Huwag po sana lahat mga bagay na ito na pumipilit na tayong ibaksak ang huwag maging dahilan na hindi kayo magpatuloy sa Kanya. Huwag ang iyong sariling kalooban. Huwag kayong maawa sa iyong sarili. Kayo ay pinasok ng Diyos sa labanan na ito at dapat nating gampanan ang dapat nating gampanan. Meron kayong mga bahagi na dapat niyong gampanan. Huwag ninyong tindihin masyado yung mga sarili. Ang iyong sambahayan, okay. Kagabi tinawagan ako ni Pastor Mars. Marami sa mga couples ngayon, marami sa mga sambahayan na mag-asawa. Kanilang nakalimutan kanilang bahagi sa ugbo ng Panginoon. Naging masyado tayong nakafocus sa ating sambahayan, sa kanilang pangailangan, nakalimutan natin na maglingkod sa Panginoon sa abot ng ating makakaya. We have our own part in the body of Christ.
Binigyan tayo ng kakayahan, talento ng Diyos na kanyang nais inyong ipagkaloob, i-contribute sa kanyang katawan, nakasalalay, minsan ng buhay ng mga tao at ng kapakanan dahil sa iyo, sa inyong kakayahan na ay gamitin para sa kanya. Na minsan na-focus tayo masyadong atensyon sa ating mga anak, I'm speaking also to myself, sa aking sarili, and we have neglect our part in the body of Christ. Hindi ko sinasabi na huwag natin pasin ng ating sambayan. Ang kailangan yan. At magiging higit pa tayo sa isang infidel kung hindi natin tatangkilikin ng lahat ng mga pangangailangan ng ating buong sambayan. Subalit ito'y pagsamantalang relasyon. Subalit ito'y kailangan natin gampanan. Subalit meron mas mataas na dapat natin gampanan sa ating mga buhay. In the sphere of your influence. Sa inyong ginagalawan, pwede kayong maglingkod sa Diyos. Kaya lang nangyayari yon, ang napansin, ang laman ang siyang umahadlan. The Spirit of God is not being released in our spirit. Hindi siya makakayan makalumabas sa ating mga katawan, sa ating mga puso. Dahil ang laman natin siyang umahadlang at mga cares of life, mga pangangailangan ng buhay, ang siyang nangungunang prioridad sa ating mga buhay. Ang sundalo ng Diyos ay nakatuon lamang sa kanyang commander-in-chief. Ano kanyang sinasabi? Ano kanyang inuutos? Ano ang kanyang nagagawa? Yon ang laman ng kanyang puso. Mga kaibigan at mga magulang, sana mabigyan natin pansin ng mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Chapter 2, verse 1, ano po sinasabi? Dito, ang bansang Israel ay nasa Ilog Ordan, handa ng tumawid. Buwas sa kampamento ng Sitim, ay nagpadala si Josue ng 2 titik o espiya na pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa Jericho at mamanang mabuti ang kabayanan at kabukiran. Pumunta nga sila sa Jericho at nakituloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibigay o nagbibili ng panandaliang aliw. Nakaabot sa hari ng Jericho ang balita na may mga titik na Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya dito po natin mapapansin, si Josue ay nagsugo ng 2 titik para mamanang ang kabukiran at ang kabayanan ng Jericho. Itong unang syudad na kanilang dapat nasakupan. Remember, the Lord does something in secret, gaya ng aking nasabi. Minsan may ginagawa ang Diyos na sekreto mga bagay. Ang mga sundalo ng hukbo ng Mesyas ay kailangan matuto na kontrolan ang kanilang mga dila. Okay? Bilang mga sundalo. Sana po sa punto ito ay natuto na tayong kontrolan ang ating mga dila. I will speak and deal with that later. Kaya si Joshua ay nagsugo ng 2 titik upang mag-espiya sa syudad na ito. Si Joshua mismo ay isa sa mga 2 tao na nagdala ng mabuting balita patungkol po sa Kanaan. Nung po si Moses sila po ay nasa ilang, okay, listen to this. Nung sila po ay nasa ilang, siya ay nagsugo din ng 2 titik o 12 titik sa bawat lipi. 2 sa bawat lipi, meron 12 na lipi ang bansang Israel. Si Moses at si Caleb ay kabilang sa mga titik na ito. Subalit sa putong ito, si Josue naman ang siya nagsugo ng titik or espiya para ating medyo maganda-gandang pakinggan. Okay? Si Joshua ay nagsugo ng 2 espiya or spy and these 2 spies are the type of the 2 witnesses of Revelation 11. Okay. Kaya nga ating pinag-aaralan patungkol sa mga bagay, sa katuruan, sa kaharian ng Diyos. So, ang mga bagay pong ito, kung paano po si Josue, si Moises ay nagsugo ng 2 titik, at ngayon si Josue naman ay nagsusugo ng 2 espiya para po titikan ang earthong ito, ang syudad na ito. Ang 2 taong ito ay kumakatawan sa 2 saksi
ng Diyos na nakatala sa Revelation 11. Bear with me, okay? Sila ang dalawang titik. Bago po dalhin ng Diyos ang kanyang bayan sa isang bagong teritoryo, magsusugo siya muna ng mga remnant na mauna sa church para malaman ng iglesia kung paano ihanda ang sarili sa pakikipagbaka. Ang tanong siguro ng iba hanggang ngayon po ay hindi pa gano'ng maliwanag sa kanila kung sino ang dalawang witnesses nito. Kung sino daw ang dalawang saksi. Nandiyan ba kayo? Yung po nag-aaral ng discipleship ay memoryado na, alam nila maliwanag kung sino ang dalawang saksi nito na sinasabi sa Revelation 11. Ngayon pa lamang po sinasabi ko sa inyo, listen to this, listen. Baka ilan sa inyo ay magiging bahagi ng dalawang saksing ito or these two witnesses na binabanggit sa Revelation 11. Okay? Baka ang ilan sa inyo o sana ang lahat sa atin. Subat ang ating traditional na pagkaunawa sa dalawang saksing ito ay si Enoch, si Moses at si Elijah. Tatlo po sila sapagkat sila mga tao na hindi namatay sa kanilang laman at kinuha ng Panginoon ilipat sa ibang buhay. Kaya yung traditional na ating kaalaman, sila ang dalawa o ngayon tatlo sila na hindi po nila alam kung sino talaga. Subat hindi po sila ang dalawang saksi. Sa types at sa mga scriptures ay maliwanag na tinuturo na ang dalawang saksi ito ay walang iba kundi ang iglesia at ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Maliwanag po ba? Sila ang mga tao na gagamitin ng Diyos sa mga panahong na darating na tinatawag nating latter rain. Sa masaganang pagbubuhos ng ulan ng Espiritu ng Diyos sa malapit na panahon na inaharap. Nandiyan ba kayo? At tayo ngayon ay nasa bahagi na tinatawag nilang masaganang ulan o masaganang pagbubuhos ng ulan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya dito pong kalagayan ng iglesia ngayon, ito po'y mahalaga para magkaroon kayo ng tamang pananaw, okay? Tamang pananaw sa hinaharap. Kung hindi po natin naunawan ito, ay ang iyong buhay paikot-ikot, wala kayong direksyon. Bakit ganito ang ating mga inaawit, mga pandimang mga awit? Bakit nagtatayo ng hubo na makapangyarihan at malakas ng Diyos? May dahilan ng Diyos. Kaya ang dahilan nito ay ito po ang masaganang ulan. Listen to this. Na kanyang ibubuhos sa kanyang mga dalawang saksi na kanyang gagamitin para ang buong sanglibutan ay madinig nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ipatutuo, ang sasaksiyan ng mga dalawang saksi ito ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Andiyan ba kayo? Kaya, ito ang inihanda ng Diyos. Ang mga grupo ng mga hukbong ito, ng mga tao. Sila ang dalawang saksi, bakit tinawag na dalawang saksi sapagkat tayo ng mga Kristiyano na puspos ng Espiritu ng Diyos, puspos ng kanyang buhay. Nandiyan ba kayo? Kung kayo namatay sa inyong laman, namatay sa inyong kasalanan, namatay sa inyong sariling kalooban, ang nangyayari, kabaliktaran niya na habang kayo namamatay, nadadagdagan naman tayo ng buhay ni Kristo. Kapag tayo nadadagdagan ng buhay ni Kristo, ang makikita sa atin, ang madidinig sa atin, ang mga kilos natin, ang kalikasan natin, ang natural natin, ay makikita si Kristo. Para bagang mangyayari, ikaw ay nakatayo, subat ang nagsasalita sa iyo ay si Kristo. Kaya dalawang sumasaksi, ikaw, subat ang nakikita, nadidinig. At sa lahat ng iyong gawa ay si Kristo. Kaya dalawang saksi. At ang mga saksi ito, ang silang tatawag ng apoy sa langit, magkakaroon ng kapigatian sa panahon ng double portion, ang dalawang bahagi ng Espiritu ng Diyos ay mananaan sa kanila gaya ng propeta Elias, Elijah, or Elias, or Elisha is the prophet of double portion. Kaya ang ministeryo ng mga propeta ito ay ating makikita magiging ministeryo ng mga dalawang saksi.
Kayo ba nakakasunod? Kailangan silang tumawag na ang ulan ay makatawag ng apoy sa langit para mga tao ay magsisi, manumbalik sa ating Panginoon. Hanggang hindi nila makita mga kababalagan na ito, hindi sila manunumbalik sa ating Panginoon. Kaya ito po mga tao kanyang gagamitin, isang makapangyarihan, isang malakas na hugbo. Baka kayo ay bahagi ng dalawang saksing ito at nasa inyo ang kapasyan. Nasa inyo kung kayo ay maging bahagi nito o hindi. Lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Kaya hindi po isang aksidente, ang dalawang titik na ito ay nanirahan po sa bahay ni Rahab. Alam ng Panginoon, si Rahab ay magiging isa sa kanyang bayani. Magiging isa siya sa mga inaasahang maayag na nasabi na naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Imagine po isang tao, isang babae, nangunguna sa isang bahay na nagbibigay ng panandaliang aliw, na sinasabi siya isang patotot, isang ating masasabi gaya na nakikita sa balibago. Subalit, siya ipinahayag at nabilang sa Hebrews 11 na ipinahayag at magiging bayani ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. At sa verse 2, ano po sinasabi sa verse 2? Nakabot sa hari ng Jericho ang balita na may titik na Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. So umabot po sa hari ng Jericho na ang dalawang titik na ito ay nakapasok sa lungsod ng Jericho. Listen to this. Satan understands that God is moving today and that His kingdom will be invaded and utterly destroyed. Naunawaan po ni Satanas, alam po ni Satanas, na ang Diyos ay kumikilos. Sana po sa punto ito ay maliwanag na sa atin na merong tunay na Diyos at merong tunay na diablo o Satanas. Si Satanas ay hindi po katang-isip, okay? Invento ng kaisipan, siya po totoo. Kung merong tunay na Diyos, meron tayo siyang tunay na kaaway. Kung kayo po ay nakarating na sa mga Buddhist temple po, kung nyo papansin ng mga Chinese din, ang kanila po mga Diyos minsan meron silang mga dragon, mga pangit at nakakatakot na mga rebultos sa kanilang mga kapaligiran. Alam ba ninyo, ang mga rebulto ito sa mga Buddhist temple, these are born in the spiritual realm. Okay? Ito po, may isang araw, meron po isang Buddhist monk, meron pong isang espiritu nagpakita sa kanya, isang espiritu ng is a goddess of love. Subat nung makita niya ang Diyos nito ay napakapait at talagang parang aswang ang itsura. Subat sa kanila, yan ay mga Diyos. Mga demonyo. Nagpapakita sa kanila. At sa kanila daw, kaya sila nagpapakita mga demonyong ito na gaya nila, pero sa kanilang paniniwala ito'y Diyos dahil nagiging pangit at ganito nilalarawan ng kanilang mga Diyos sapagkat para daw ang mga tao ay matakot sa kasalanan. See, Satan is real and he can deceive many people. Subalit alam ni Satanas na ang Diyos ay kumikilos sa kasalukuyan. Subalit wala po siya magagawa sa bagay nito sapagkat he is as powerless as the king of Jericho. Siya po ay walang magagawa, wala siyang sapat na kapangyarihan, katulad ng haring ito. Kapag ang gawain po ng Diyos ay hindi nagtagumpay, ito po'y dahil sa mga mananampalataya na mayroong mabuting intensyon, na kanila pong tinatangkang paglingkuran ng Mesyas sa kanila pong sariling karunungan at lakas. Subalit kapag ang Diyos na makapangyarihan mismo ang pasimulang kumilos, walang kapamalahan, walang kapangyarihan sa kalangitan, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa anumang kaparaanan, ang makakahadlang sa mga bagay na ipinasya ng Diyos na kanyang gagawin. Walang kapangyarihan, kapamalan na pwedeng madlang sa kanya. Gaya po ng ating binanggit kanina, kung kanyang gagamitin ang kanyang dalawang saksi, baka kayo'y kabilang dyan. Walang makahadlang kapag ang dobling bahagi ng kanyang spirito ay mananahan na sa inyo.
You must keep this vision clear. Dapat maging maliwanag sa inyong pananaw na ito para kayo ay makapagpatuloy sa mga bagay na ginagawa niyo sa inyong buhay spiritual. Mga kabataan, you must have this vision. Kailangan natin ang pananaw na ito ay maging maliwanag sa inyo para magkaroon ng direksyon ng ating mga buhay. Verse 3, ano po sinasabi sa verse 3? Nagpasugo kay Rahab ang hari at pinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nakituloy sa iyo. Naparito ang mga yan upang manitik. Naparito ang mga taong yan upang sila'y mag-espiya. Hindi po sinabi sa atin paano ang hari ng Jericho kanya po nalaman ng dalawang lalaki na pumasok sa bahay ni Rahab ay mga Israelita o mga espiya. Para kumuha sila ng mga impormasyon. Siguro po kanilang napansin sila nung pumasok sila sa pintuan ng syudad, kakaibang kanilang damit, kakaibang kanilang mga salita, baka itong dahilan at sinundan sila ang sila'y makapasok sa pintuan ng syudad. O kaya naman, siguro baka itong totoo, ang ilan sa mga opisyales ni Josue ay nagsalita ng labis. Baka itong dahilan, baka ang opisyales ni Josue ay nagsalita ng labis. Hindi ba? Noong po nandiyan pa ang mga American bases, meron mo kamag-anak si Sister Karina na ang kanya pong asawa ay mataas ang kanya rangko sa American bases niyan. At malimit as sinasabi ng kanyang asawa malapit sa amin. At merong ilang mga bagay na hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang asawa. Magdadala siya ng mga mapa, itatanong kanyang asawa mga bagay na this is confidential. Hindi niya pwedeng ibunyag. Baka ang dahilan, kaya naalaman dalawang titig nito dahil siguro ang mga opisyales ni Josue ay nagsalita ng labis. Makati ang kanilang dila. Gaya na nga kinasabi, many spiritual battles are lost because the saints talk too much. Maraming spiritual na pakikipagbaka ang natalo dahil ang mga binanal ay nagsasalita ng labis. There's a time to talk, there's a time to open your mouth, and there's a time to close your mouth. Alam niyo po, ako mismo ay naranasan kong bagay na ito. Minsan sa excited kong masabing ilang mga bagay, I talk too much. Ang nangyayari, it's easy for the enemy to know the plans. At yun ay nagdulot ng spiritual na kabiguan, hindi lang sa akin, kundi sa taong nakinig. At kinuha niya pinagsamantalan ang bagay na sinabi. Sinabi ko ang mga bagay ng impormasyon. Subat yung mga bagay na sinabi ko, huwag niyang gawin yung kanyang ginawa. I-disobey. At ito'y nagdulot ng kabiguan and remorse until now. Kaya sinasabi ko sa inyo, at nasabi na, a wagging tongue produces spiritual weakness and sin. Isang malikot na dila ay nagdudulot ng spiritual na kahinaan at kasalanan. Ay hindi ko na palayo-layo pa. Sa araw-araw ng inyong mga buhay, inyong naranasan yan. Minsan, we exaggerate things. Lalo ng media ngayon, alam niyo po, ang media, very biased yan. One-sided yan. Kaya, minsan hindi magandang makinig sa mga media o sa news. Minsan ganito rin ang ating ginagawa. Nagsasalita ng labis, sobra sa nakikita. Kaya kung kayo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa mga sikret, mga bagay na kanyang sinasabi, at kayo magiging tapat, God will reveal more of His secret to you. Kaya, inyo po mapapansin na kaalaman po ng hari ng Jericho ay limitado. Gayun din ng kaparaanan ang ating kaaway. Limitado ang kanyang kaalaman. He knows some information. Meron siyang alam na ilang impormasyon. But his knowledge is limited. Ang kanyang kaalaman ay limitado. Messiah knowledge is not limited. Subat ang Mesyas, na ating commander-in-chief, ang kanyang kaalaman ay wala pong limitasyon. Alam niya mga bagay na mangyayari sa hinarap. Joshua, chapter 2, verse 4, ituloy po natin, sa talatang 4. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa, at pagkatapos ay ganito ang sinagot. Meron nga pong mga lalaking nakituloy sa akin.
Ngunit hindi ko po alam kung taga-saan sila. Hindi ko po alam kung taga-saan sila. Ang itago po ang 2 titik o espiya at magsinungaling sa mensahero ng hari ay isang mataas na krimen laban sa gobyerno ng Jericho. Ang bawat totoong banal, listen to this, ang bawat totoong banal ay kanyang tinutupad ang kautusan ng kanyang pamahalaan. Subalit, mayroong dumarating na panahon, ang mga Kristiyano ay kailangang i-disobey. Mayroong dumarating na panahon ang kailangan mga Kristiyano kailangang huwag sundin ang sekular na gobyerno. Kailanman huwag tayong tumago, okay? Kailanman huwag tayong tumago sa maling pagpapakita ng katuwiran at pagkamakabayan. Huwag tayo magtago sa mga bagay na yan o sa patriotismo. Kapag ang gobyerno ay pasimulang dalhin tayong palayo, listen to this, kapag ang gobyerno ay pasimulang dalhin tayong palayo, mula sa maigpit natin pagsunod sa Mesiyas, hindi po tayo susunod sa Kanya. Kaya pag ganyan ang nangyari, kaya dapat tayong maging handa na makulong o mamatay. Ang mga unang mga Kristiyano sa kanilang kapanahunan, isang kautusan sa bawat baryo ay naglagay ng libulto si Caesar o si Nero. At kanyang ipinahayag, lahat ay dapat ng mamamayan sa kanilang sakop ay kailangan lumuhod at magbigay ng kanilang pananamban, magbigay ng trigo sa kanilang harapan. Ito ay dapat kanilang gawin kung di sila mamamatay. Many of the Christians died, kaya some of them live in catacombs. Namuhay sa ilalim ng lupa, hanggang ngayon mga catacombs na makikita mo sa Rome. Kung babawalan tayo ng gobyerno, huwag mag-speaking tongues sa place of worship. At kung hindi tayo makukulong at mamamatay, tayo ba handa dito? Na huwag mag-speaking tongues and worship God. Baka minsan siguro gagamitin ng Diyos ang mga kapatid natin Kristiyano na sasang-ayon sa gobyerno ni Antikristo sa panahon ng kanyang paghahari. Sa panahon ng dakilang kapigatihan, kapag sinabi ni Antikristo, umupo na siya sa luklukan, sa Jerusalem, sa kalagitnaan ng 2 kerubim, may templo man na wala, subat sa lugar na yon, at sinabi, ako si Shekinah, ako ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, yun ang pasimula ng dakilang kapigatihan. At sinasabi nila sila na sa Judea ay tumakbo sa mga bulumbundukin. At kapag sinabi, abang kinanambang, walang maging speaking tongues, walang sasamba sa Diyos, limitado ang pagsamba. At sa umaga, ikaw ay gigisingin, kukunin ng mga anak, nang lahat ng mga defenses mo ay nakadrop, bagsak. Ano kaya ang ating gagawin? Walang gobyerno sa ibabaw ng lupa na Kristiyano. All are controlled by men. Lahat ng gobyerno sa buong sanglibutan nito ay kontrolado ng tao, kung saan kumikilos ang espiritu ng sawayin laban sa Diyos. The government may allow the saints to live in peace. Ngayon tayo ay tumatamasa at pinahintulutan na sumamba sa Diyos ng ating pamahalaan. Ito ang ating kalagayan, kaya purihin natin ang Diyos. So, we will obey every law at magiging masibag tayo na sumunod sa kautusan ng lupain kesa sa mga diligtas. Subalit, kapag ang pamahalaan ay nagpasimulang utusan, tayo na palayo sa Panginoon. Palayo sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya. We will obey God and disobey the government. Ating susundin ang Diyos at ating sasawayin ang utos ng gobyerno. Kaya ba handa na sa ganyang nakalagayan? Nahihiwalayan yung mga anak, asawa sa inyo. Nandiyan ba kayo? Bakit po? Sapagkat our first allegiance is the kingdom of God. Our first allegiance is to the kingdom of God. Ang unang ating pagtatapat ay sa kaharian ng Diyos. Si Rahab, nandiyan ba kayo? Si Rahab, sinadya niyang gumawa ng kataksilan at treason. Sinadya niyang gumawa ng kataksilan. Siya nagbigay ng military information na napakahalaga sa away ng kanyang bayan. Nagbigay siya ng ganito.
Subalit dahil dito, ang resulta nito na kanyang ginawa, ang kanyang inang bayan ay nawasak. Isa pa, she lied, hindi ba? Siya nagsinungaling. Sinabi niya, mga titigay, wala dito. Subalit, sinabi ng banal na Espiritu Santo, si Rahab ay kumilos sa pananampalataya. She was acting in faith. Sa puntong yon, si Rahab po ay kumikilos sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Na ang kanyang unang pagtatapat ay sa hari ng Diyos. Doon ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang hari, ang kanyang pinaglilingkuran, hindi ang kanyang pamahalaan, ang kanyang nakikita sa panlubang ito. Kasi kumikilos sa pananampalataya na alam niya ang kanyang pagiging mamayan ay sa kalangitan. Kaya siya ibinilang sa kabanata na puno ng pananampalataya, pananalig sa Diyos. Nandiyan ba kayo? There's a time to disobey the government. Merong panahon para tayo sumaway sa ating gobyerno. Merong panahon para manlinlang. There's a time to smuggle scriptures and people across international borders in the name of the Lord Jesus of heaven, or the Lord of heaven. May panahon. May panahon din ngayon sa kasalukuyan. May nag-i-invite po sa amin sa Hong Kong na mag-smuggle ng Bible sa China. There's a time for that. Si Rahab ay tumanggap ng napakaraming gantimpala. Siya at ang kanyang buong pamilya ay naligtas. Karagdagan po dito, listen to this, karagdagan po dito, siya'y naging ina ni Boaz. Si Rahab, naging ina ni Boaz. Si Boaz naman ay napangasawa niya si Ruth na Moabita. Sina Boaz na anak ni Rahab at si Ruth na kanyang napangasawa ay mga ninuno ni Haring David at ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanilang linya ay lumabas ang mga dakilang taong ito at karakter. Sa mga araw ng kapighatian na nasa ating harapan na, ang mga tao sa mundong ito ay magkakaroon ng oportunidad na itago at alagaan ang mga spirit-filled remnant, protecting the saints from the face of Antichrist. Listen to this. Pagkatapos po ng pagsaksi, listen to this, pagkatapos ng pagsaksi ng dalawang saksi, okay? Pagkatapos ng kanilang pagpapatutuo sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, at aking paniwala at paniwala ng marami naniniwala sa Biblia, halos ang mga tao sa buong sanglibutan ay tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa pagsaksi ng dalawang saksing ito. Subalit pagkatapos ng kanilang pagsaksi, aalisin ng Diyos yung latter rain anointing na nasa kanila. Okay? Yung kapangyarihan na sila'y makasaksi na ganitong kapangyarihan sa kanilang mga buhay at sila'y tatago ng Diyos. Ito yung mangyayari sa panahon ng kapigatian. At ito po'y magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao at mga bansa na alagaan, itago ang mga remnant na ito sa harapan ni Antikristo. Yung mga bansa na tumulong sa mga kapatid ng Panginoon sa panahon ng pag-uusig ay magmamana na walang hanggang buhay. But those nations which do not assist the Lord's brothers, His witnesses, shall be turned away into everlasting punishment. Subalit sila naman na hindi tutulong, sila'y dadalhin doon sa walang hanggang kaparusan. Kaya gaya pong ginawa ni Rahab, na kumakatawan ang dalawang saksi ito sa mga dalawang saksi sa inara, inalagahan niya, itinago niya, gayon din kaparanan, yung mga tao sa hinarap na itatago, alalagaan, ang mga saksing ito, sila ay liligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos na malapit na dumating sa lupa. Lahat mo na nakaunawa magsabi ng Amen. Verse 5. Umalis po sila ng ipipinid na ang pintuan ng lungsod. Si Rahab po nagsasalita sa mensahero ng hari. Bago kumagat ng dilim, ang dilim. Hindi ko po nausisa kung saan sila paruroon, ngunit kung ahabulin ninyo agad, ay aabutin ninyo.
Ano po sinabi? Umalis po silang ipipinid na ang pintuan ng lungsod. Ipipinid na. Nung sila umalis, sinabi, ipipinid na. Isasara na ang pintuan ng lungsod. Ang pinakadakilang kalwalatian, listen to this, ang pinakadakilang kalwalatian ng Iglesia ng Mesiyas ay bibigay sa panahon ng pagpipinid, pagsasara ng pintuan, o sa panahon na ating masasabi kapag madilim na, kapag tatakpan ng kadiliman ang lupa, ang salimot ng dilim ang mga bayan. Listen to this. Pagkatapos ang kalwalatian ng Panginoon ay sisikat at makikita sa mga banal. Doon pa lamang. Kapag tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot ng dilim ang mga bayan, pagkatapos ang kalwalatian ng Panginoon ay sisikat at makikita sa mga bayan o sa mga binanal. Ang mga spiritual times at talinghaga ay pinapahayag ng buong liwanag ng araw ng Panginoon ay darating sa kalagitnaan ng gabi or midnight hour. Ito po ang tanda. Pag madilim na madilim, doon po darating ang araw ng Panginoon o ang kanyang muling pagbabalik. Kaya ang hukbo ng Panginoon ay nasa Ilog Jordan, nasa kasalukuyan, ang bawat sa atin, so to speak. Nasa Ilog Jordan na tayo. Bukas ating pong pasimulang angkinin ang mga ginawa ng kamay ng Diyos. We will be given control over the material creation. Okay? Bukas ang makalawa, ipagkakalob na sa atin ang control, ang kapamahalaan sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Hindi ba kayo nagagalak doon? Dati, ang ating pananaw lamang ay ang kalangitan. Yun lang ating mamanahin. No! Lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos, we will take control. Ano pong mga ginawa ng kamay ng Diyos? Lahat ng ating nakikita. Maging sa spiritual at sa material. Kaya alam niyo po, kung kayo ay minsan ay nakakabasa ng dyaryo, kung minsan ay sa mga news, ako po minsan, personally ako po ay nababagot. Ang mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mga eskwelahan dito, mga kidnappings sa eskwelahan. Ngayon, mga bata, kami po sa eskwelahan sa Chevalier, ang security measures ay napakahigpit. Maraming mga magulang ang sumusundo sa kanilang mga anak. Hindi lang sa ibang mga eskwelahan o sa Chevalier, kundi sa iba't ibang mga eskwelahan. Ang violence, ang karahasan, laganap, patayan. Ang mga bata ay ang kanilang mga bahagi ng kanilang katawan ay dinadala sa ibang bansa at pinagbibili. Dinadampot ang mga bata. Hindi mo na maabot isipin kung anong pwedeng gawin ng imagination at kaisipan ng tao. Ako po'y nababagot sa mga bagay na aking nadidinig ang mga ginagawa ng mga taong ganito at ganito at ganito. Subalit, ang konsolasyon ko sa aking puso, sinasabi ko, pagdating ng lahat ng mga bagay na ito, pagdating ng Mesiyas, kasama ng kanyang makapangyarihan at malakas na bayan, sa panahon ng pagkatapos ng Armageddon, lahat ng gawa ng laman, lahat ng gawa ng dyablo, ay wawasakin ng mga pinili ng Diyos na kanyang makakasama. Amen? Praise God. Nandiyan ba kayo? Ewan ko po kung inyong nadadama mga bagay nito, kung nais yung maging bahagi ng mga saksing ito. Pero alam niyo po, bago maganap ang mga ito, una kailangan dumating ang buong sanglibutan na testimonyo ng paglapit ng pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pagkatapos ng pagbubuhos ng masaganang ulang ito, ang susunod ay ang panahon ng kapigatihan. Sapagkat ang Diyos, bakit po kailangan tayo dumaan ng kapigatihan? Para salakin, para linisin, dalisain yung mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng masaganang ulan na kanyang bubuhos. Nandiyan ba kayo? Ito po ang panahon, sa panahon ng dakilang kapigatihan, parang lalago ang trigo at ang damo. Pagkatapos po ng kapigatihan, ang Panginoong Yesus ay darating mula sa kalangitan, kasama ang kanyang mga hukbo, para wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo at ni Satanas. We must maintain this clear vision in our hearts.
Amen? Kailangan po natin panatilihin ang pangitain na ito sa inyong mga puso. Kung hindi, madali tayong matangay and we will break the ranks. Madali tayong sumaway sa kalagayan nilagay ng Diyos ating sa kasalukuyan bilang miyembro ng hukbo ng Diyos. We will overlap, we will do our own thing. Ang ilang mga bagay, mga miyembro ng hukbo, minsan itong kanilang nagagawa. Makaka ng usurping, pag-aagawan ng posisyon. Ito po hindi mangyayari sa hukbo ng Panginoon ng Diyos. Kaya, ang aking pong dalangin na nawang basa sa atin, ay ating makita ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos at sa kanyang hukbong ito na kanyang tinatayo. Maintain this vision from the Lord. Ang mga bagay na ito ay magaganap. Ang langit at ang lupa ay mawawala, kundi ang bawat mga salitang ito na inyong nadidinig ay magaganap sa inyong harapan. Kaya mga bagay na nangyayari ngayon sa inyong mga buhay ay paghahanda para kay mabilang sa dakila at makapangyarihang hukbong ito na tinatayo ng Diyos na kanyang makakasama sa walang hanggan. Nasa atin ang pinakadakilang oportunidad at nasa atin ang pinakadakilang panganib kung hindi nyo pakikinggan at tatalingkigin ang mga bagay nito na kanyang sinasabi sa atin sa kasalukuyan. Bilang hukbo at sundalo ng Panginoon, sana ang mga bagay nito ay wag lang lumampas, mga kabataan, mga young people, kay mga magulang, tayo lahat, ang aking pong bilin sana, ang mga bagay nito ay tago natin at maging bahagi ng ating karakter at personalidad para sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sang sa vision at pangitangin ni Pastor Mon ay huwag kayong mabilang. Sa panahon daw ng paghahari ni Antikristo, nakapilang maraming mga tao nasa harapan ang persa ni Antikristo. Nakita niya ang ilang kanyang mga church members nakapila doon, nagpapatatak sa attack ni Antikristo. Napakadali na para sa kanila magpatatak dahil ang tatak ni Antikristo, ang 666, ay hindi para literal na tatak sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Handang-handa na sila at nagpupunyagi pa, makilulula pa dahil ito ay nakatanim na sa kanilang loob na kanilang utak at puso. At ang kalakasan, ang kamay ay kumakatawan sa kalakasan ng tao. Ang lahat ng kalakasan mo, ginagawa mo, ay kwarta, pera at salapi. May bahagi yan sa ating buhay. Subat pag-gising mo sumagay yan na laman, hindi mo na kailangan magpatatak pa sa panahon yun sapagat madali na. Nasa utak mo na, nasa kamay mo na. Ang spirito ni Antikristo. Alam ko mga vision na ito ay hindi biro-biro. Madali para sa atin na mapugutan na tayo ng ulo sa panahon yun kesa mapahamak na walang hanggan at hindi makasama ang Panginoon. Kaya ngayon lamang, kung hindi tayo nag-iingat, ang palsong propeta ay nangangaral sa maraming mga Kristiyanong pulpito. Ipinapangaral ang mga bagay na nag-aakit sa laman. Kung hindi kayo mag-iingat, anong yung nais niyong madinig, yun ang inyong pakikinggan. Sana po, sa aking kalagayan, hindi na ako po nagkukulang sa inyo. Kaya magdalanginan tayo sa bautisa, na huwag tayong malinlang ng ating mga sariling kalooban, ng ating sariling laman, at ng kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin.